Pangako kong habang buhay ko siyang aalagaan at poprotektahan. Sa gitna ng isang nayon sa kanayunan ng Belarus, kung saan ang temperatura ay umaabot sa 3 patas Celsius, lumuhod ang isang binatang Pilipino. Sa harap niya ay nakatayo ang isang matandang mag-asawa na sa unang pagkakataon sa kanilang buhay ay nakakita ng isang dayuhan. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit ang isang Pilipino ay naglakbay ng 5,000 kilometro patungo sa isang lupain na balot ng yelo at niebe? Samahan ninyo akong tunghayan ang nakakaantig na kuwentong ito. Ako si Natalia Portogova, 25 taong gulang, at taga Minsk, ang kabisera ng Belarus. Nag-aral ako ng linguistika sa Belarusian State University at nagtatrabaho ako bilang isang espesyalista sa Institute for International Exchange. Ang Belarus, ang aking tinubuang lupa, ay isang landlocked na bansa sa silangang Europa. Isa itong tahimik at magandang bansa na napapagitnaan ng Russia at Poland. Ang aking pamilya ay isang tipikal na pamilyang nagpapahalaga sa kulturang Slavic. Ang aking ama, si Alexei Ivanovich, ay isang 60 anyos na magsasaka na nagmamay-ari ng isang maliit na bukid sa labas ng Minsk. Siya ay isang taong masipag at mahigpit. Madalang siyang magsalita, ngunit kapag nagsalita siya, puno ng bigat ang kanyang mga salita. Lubos na pinahahalagahan ni Itay ang mga tradisyon ng pamilya. Ang aking anak na babae ay dapat magpakasal lamang sa isang lalaki na kabilang sa ating kultura. Hindi maiintindihan ng mga dayuhan ang ating tradisyon at mga halaga, madalas niyang sinasabi. Bilang isang henerasyon na nakaranas pa ng panahon ng Sobyet, tila nag-iingat siya laban sa mga panlabas na kultura. Ang aking ina, si Irina Nikolaevna, ay kabaligtaran ni Itay, isang taong mainit, masayahin, at may malambot na puso. Gumigising siya tuwing alas 6 ng umaga para maghanda ng masarap na almusal, at sa gabi, habang naglalala siya, nakikinig siya sa mga kwento ko sa araw. Kahit siya ay may tradisyonal na pag-iisip, mas may bukas siyang puso kaysa kay Itay. Natalia, mabuti ang pag-aaral sa ibang bansa, ngunit magpakasal ka sa isang tao na kasama natin sa kultura. Kung pareho kayo ng kultura, magkakaroon kayo ng parehong wika at puso, malumanay niyang ipinapayo. Kung taglamig, ang buong bahay ay nababalutan ng niyebe, nag-iiwan ng tanawin na parang kinuha sa isang aklat ng kuwento. Lumaki ako sa ganitong kapaligiran, kaya limitado ang kaalaman ko tungkol sa kultura ng Timog Silangang Asya. Ang Pilipinas ay kinikilala ko lamang bilang isang bansa na mabilis umunlad sa ekonomiya. Narinig ko na sikat doon ang mga drama at musika, ngunit inakala kong ito ay isa lamang panandaliang uso sa mga kabataan. Sa unibersidad, habang nag-aaral ng linguistika, nagkaroon ako ng interes sa iba't ibang wika. Kabilang sa mga ito, ang Tagalog-Filipino ay partikular na nakatawag ng aking pansin dahil sa kakaibang istruktura nito. Ang aking pang-araw-araw na gawain sa laboratorio ng unibersidad ay regular. Sa umaga, nagtatrabaho ako sa pagsasalin ng modernong panitikan ng Pilipinas sa Russian, at sa hapon, nagsasaliksik ako sa teorya ng wika. Madalas akong nag-iisip kung paano isasalin sa Russian ang mga ekspresyon na may malalim na diwa. Karamihan sa aking mga kasamahan sa laboratorio ay nag-aaral ng German o English. Isang kakaibang pagpili ang pag-aaral ng Tagalog, madalas nilang sinasabi. Sumasagot ako, ang mga katangiang lingwistika ng Tagalog ay talagang kawili-wili, at namangha ako sa mabilis na pag-unlad na nakamit ng Pilipinas sa maikling panahon. Gusto kong maranasan ng direkta ang kanilang kultura. Sa oras ng tanghalian, kumakain ako kasama ang aking mga kasamahan sa kantina ng unibersidad. Karaniwan naming kinakain ang tradisyonal na sopas tulad ng borscht o solyangka, kasama ang itim na tinapay. Ang oras na iyon ay masaya, kung saan nagbabahaginan kami ng aming mga pananaliksik at pang-araw-araw na kuwento. Paminsan-minsan, kapag nagpapaliwanag ako ng mga bagong ekspresyon o pagkakaiba sa kultura na natutunan ko, nakikinig ng may pag-usisa ang aking mga kaibigan. Sa oras ng pananaliksik sa hapon, karaniwan akong nagbabasa ng mga aklat gramatika ng Tagalog at nagsasalin ng mga thesis tungkol sa kultura ng Pilipinas. Ang sistema ng paggalang sa Pilipinas ay talagang komplikado. May mga salitang ganap na nagbabago depende sa edad, katayuan sa lipunan, at kalapitan. Kahit mayroon ding paggalang sa Russian, hindi ito kasing detalyado ng sa Tagalog.
Pagsapit ng 6:00 ng gabi, sumasakay ako sa bus pauwi. Sa taglamig, nagsisimula ng dumilim bago mag 4:00, kaya pag-uwi ko, lubos na itong gabi. Ginugol ko ang oras sa pagguhit ng mga imahe sa bintana ng bus sa pamamagitan ng aking hininga o sumusulat ng mga salitang Tagalog. Ang maliliit na kagalakan na ito ang lalo pang nagpalaki sa aking pangarap na mag-aral sa Pilipinas. Pag-uwi ko, laging handa na ni inay ang mainit na hapunan. Natasha, kumusta ang araw mo? Maayos ba ang pananaliksik? Gustong-gusto ni inay na marinig ang mga nangyari sa buong araw. Ang hapunan ay isang mahalagang oras kung saan nagtatapos ang araw ng pamilya. Kahit mukhang pagod si itay pag-uwi niya mula sa bukid, masigasig siyang nakikinig sa aking mga kuwento sa hapag. Sa kabila ng pagiging malamig niya, malalim ang kanyang interes sa aking ginagawa, at dumating ang balita na magpapabago sa aking kapalaran. Ito ay noong Oktubre 2019. May lumabas na anunsyo na ang Belarusian State University ay naghahanap ng mga kalahok para sa isang exchange program sa Philippine Studies. Ito ay isang programa na makikipag-ugnayan sa University of the Philippines Diliman, UPD, at 2 estudyante ang ipapadala ng 5 buwan taon-taon. Matapos sabihin sa pamilya ang balita na nakapasa ako sa exchange program, bahagyang nagbago ang atmosfera sa bahay. Sa panlabas, nagdiriwang sila, ngunit sa loob, puno sila ng pag-aalala. Lalo na si Itay, na mas madalas nagpapahayag ng pag-iingat laban sa mga dayuhang lalaki. Natasha, huwag kang masyadong didikit sa mga lalaking taga-Asya. Lubos na magkaiba ang kanilang kultura sa atin. Nabalitaan ko na ang ilan sa kanila ay masyadong machismo at iba ang kanilang pagtrato sa mga babae. Kami, tinitingnan namin ang babae bilang pantay na katuwang, ngunit nabalitaan ko na ang ilan sa kanila ay mayroon pa ring makalumang pag-iisip pag-aalala niya. Pareho rin ang opinyon ng aking mga tiyuhin at tiyahin. Kapag bumibisita sila sa bahay tuwing Sabado at Linggo, sinasabi nila, Natasha, mag-ingat ka sa mga lalaking taga-silangan. Narinig ko na bago magpakasal, napakaromantiko nila at mapagbigay, ngunit pagkatapos ng kasal, nagbabago sila ng lubusan. May kuwento na itinuturing nila ang mga babae bilang pag-aari at ikinukulong sila sa bahay ng walang kalayaan. Madalas silang magbigay ng mga salitang puno ng ganitong uri ng pagtatangi. Nag-alala rin si inay, ngunit sa mas malumanay na paraan. Natasha, huwag kang mag-isip na magkaroon ng kasintahan doon. Iba ang kultura, kaya magkakaroon lang ng problema sa huli, payo niya. Kung magkaiba ang wika at paraan ng pamumuhay, paano kayo magsasama habang buhay? Tingnan mo lang ito bilang isang karanasan, at umuwi ka. Kahit si inay ay may malaking pag-aalala sa loob, sa panlabas ay sinasabi niya lang, ang Natasha namin ay matalino at makakapagpasya siya ng tama. Mag-aral ka ng mabuti at umuwi kang ligtas. Ngunit sa tuwing nakikita niya akong nag-iimpake ng aking mga gamit, hindi niya maitago ang kanyang pag-aalala. Komplikado rin ang reaksyon ng mga tao sa nayon. Pinuri ako ng pinuno ng nayon. Ang galing ni Natasha, mag-aaral sa Pilipinas, ngunit idinugtong niya, ngunit huwag kang magtatagal doon. Baka mahawa ka sa banyagang kultura at makalimutan mo ang ating tradisyon. Mas direkta naman ang mga matatandang babae sa nayon. Natasha, mabuti ang pag-aaral, ngunit magpakasal ka sa isang lalaking Slav. Hindi mapagkakatiwalaan ang mga dayuhan. Ang mga salitang ito, puno ng pagtatangi mula sa paligid, ay nagpabigat sa aking puso. Siyempre, sa simula, ang intensyon ko ay simpleng pag-aralan ng wika at kultura, ngunit habang patuloy akong nakakarinig ng mga babala mula sa paligid, nagkaroon ako ng kakaibang bigat. Makakabalik ba ako na nag-aral lang at walang nangyaring anuman? Nagsimula akong magtanong sa sarili. Ang partikular kong ikinabahala ay ang tungkol sa sarili ko. Ako ay natural na mausisa at madali akong makisama sa mga bagong tao. Ang aking matalik na kaibigan, si Sofia, ay mas prangka. Natasha, sa totoo lang, nag-aalala rin ako. Ang ganda ng iyong kalooban at madali kang magtiwala sa tao. Hindi ko alam kung ano ang katangian ng mga lalaking Pilipino, kaya huwag mong buksan agad ang iyong puso, payo niya. Kailangan mo ring umuwi pagkatapos ng 5 buwan,
kaya kung magiging komplikado ang iyong damdamin, ikaw lang ang mahihirapan. Habang dumarami ang mga pag-aalalang ito, mas lumaki ang takot kaysa sa pag-asa habang papalapit ang araw ng pag-alis. Kapag nag-iisa ako sa gabi, nag-iisip ako. Isang gabi, pumasok si inay sa aking silid at seryoso siyang nakipag-usap sa akin. Natasha, may isang pakiusap si nanay. Ano man ang mangyari sa iyo sa Pilipinas, laging mag-isip ng mabuti at mag-ingat, lalo na sa isyu ng mga lalaki. Magkaiba ang kultura, kaya magkaiba rin ang pananaw. At mahigpit na hinawakan ni inay ang aking kamay at sinabi, mahalin mo lang ang sarili mo. Setyembre 9, 2020. Sa wakas, dumating ang araw ng pag-alis patungo sa Pilipinas. Sinubukan ni inay na pigilan ang kanyang luha hanggang sa huli. Ngunit sa huli, niyakap niya ako at umiyak. Anak ko, mag-ingat ka. Ano man ang mangyari, huwag mong kalilimutan ang iyong pamilya, sabi niya habang hinahaplos ng malumanay ang aking likod. Matapos ang 12 oras na mahabang biyahe, pagdating ko sa Ninoy Aquino International Airport. Naya, ang aking unang impresyon ay talagang matindi. Ang laki ng paliparan ay nakakabigla. Ito ay malaki at moderno, hindi maihahambing sa Minsk Airport. Ang lahat ay sistematiko, malinis, at malinaw ang mga karatula. Dumating ako sa Language Education Center ng University of the Philippines, Diliman, UPD, bandang 2:00 ng hapon. Nagkaroon ng International Student Orientation at iba't ibang estudyante mula sa 10 bansa ang nagtipon-tipon. Kabilang sa kanila, ang magalang at mapagkumbabang asal ng mga Pilipinong estudyante ay nakapukaw ng aking pansin. Sa kanilang pagbati sa isa't isa, mapagkumbaba silang yumuyuko ng kaunti at mas magalang pa sila sa mga nakatatanda. Naramdaman ko na talagang pinahahalagahan ng mga tao sa bansang ito ang paggalang. Noong hapon ding iyon, nagsimula ang isang makabuluhang pagkikita. May mga volunteer na tagapagsalin para sa mga estudyante mula sa iba't ibang bansa sa International Student Welcome Party. May isang estudyante na nagngangalang Miguel Migs Ramos na Russian translator at lumapit sa akin. Si Migs ay may katamtamang tindig, mga sabi o 178 centimeters ang taas, at may mabait na hitsura. Ang unang impresyon ko ay siya ay mukhang napakaseryoso at tapat. Kahit sa pagsasalita, kalmado siya at maingat. Lumapit siya sa akin at nagsabing, "Kumusta po? Galing pala kayo sa Belarus. Talaga pong napakalayo ng inyong pinanggalingan." Nagulat ako sa matatas niyang pagsasalita ng Russian. Hindi lang tumpak ang kanyang pagbigkas, kundi natural din ang kanyang intonasyon. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang taga-silangan na napakahusay magsalita ng aking sariling wika. Sa isang iglap, naramdaman kong bumilis ang tibok ng aking puso. Bakit po kayo napakahusay magsalita ng Russian? Tanong ko. Ngumiti si Migs ng may pagpapakumbaba at sumagot, 4 na taong estudyante ako ng international business at minor ko ang Russian. Interesado ako sa kultura ng silangang Europa at nagsimula akong mag-aral mag-isa 3 taon na ang nakakaraan. Talaga pong masaya ako na makita ng personal ang isang taga-Belarus. Mula sa kanyang seryoso at tapat na kilos, naramdaman ko ang isang bagay na malinaw na naiiba sa ibang Pilipinong estudyante. Ang paraan ng kanyang pagsasalita ay magalang at ang kanyang mga tanong ay nagpapahiwatig ng totoong pagnanais na matuto. Ano po ang pakiramdam ng kultura ng Belarus? Ano po ang pinagkaiba nito sa Russia? Tanong niya habang nakatuon ang atensyon sa aking kuwento. Sumagot ako, ang Belarus ay malapit sa Russia, ngunit mas tahimik. Ang mga tao ay kalmado at mahilig sa kalikasan. Partikular, marami kaming kagubatan at lawa, kaya ang aming kultura ay umunlad kasama ang kalikasan. Nakikinig si Migs ng may matinding interes at nagtanong pa ng mas detalyado, mayroon din po ba kayong tradisyonal na musika at sayaw sa Belarus? Noong gabing iyon, kahit nasa aking dorm room na ako, hindi maalis sa isip ko ang itsura ni Migs. Bakit kaya siya nag-aral ng ganoon kasigasig ng Russian? Interes lang ba talaga ito sa akademya? Nagkaroon ako ng mga tanong na ganyan. Higit sa lahat, ang seryoso niyang tingin at magalang na asal ang nakapukaw ng aking pansin. Nagsimula ang formal na klase sa Tagalog kinabukasan. Nag-alok si Meg sa akin. Kung gusto mo,
Gusto mo bang subukan natin ang language exchange? Turuan kita ng Tagalog at turuan mo naman ako ng mas tumpak na Russian. Agad akong sumagot, magandang ideya yan. Sa totoo lang, may pag-usisa ako kay Migs. Ngunit higit sa lahat, ito ay isang pagkakataon na matuto ng Tagalog ng direkta mula sa isang native speaker. Hindi ko inakala noon na ang language exchange na ito ay ganap na magpapabago sa aking buhay. Sa simula, ito ay talagang may purong layunin sa pag-aaral. Nagkikita kami ng 2 beses sa isang linggo sa aklatan o sa isang coffee shop at nagtuturo sa isa't isa ng aming mga wika. Si Migs ay talagang masigasig na matuto ng Russian. Laging siyang may inihandang bagong mga tanong at maingat niyang sinusulat sa notebook ang mga ekspresyon na itinuro ko. Partikular, patuloy siyang nagpakita ng interes sa kultura ng Belarus. Sa pamamagitan din ni Migs, nagsimula akong mas maunawaan ng malalim ang kultura ng Pilipinas. Hindi lang siya nagturo ng wika, kundi ipinaliwanag din niya ng detalyado ang pag-iisip ng mga Pilipino, ang ugnayan sa pamilya, at ang istruktura ng lipunan. Pagkatapos ng 3 linggo, nagsimula akong makaramdam ng isang espesyal na damdamin para kay Migs. Higit sa lahat, nakakaantig ang kanyang pagsisikap na respetuhin at intindihin ng taos-puso ang aking kultura. Ngunit kasabay nito, patuloy na gumugulo sa isip ko ang mga pag-aalala ng aking pamilya. Habang mas nagiging madalas ang pagkikita namin ni Migs, nalagay ako sa isang komplikadong emosyon. Ang language exchange, na 2 beses lang sa isang linggo sa simula, ay naging halos araw-araw. Kahit nag-aaral kami sa aklatan, sa oras ng pahinga, natural na kaming pumunta sa coffee shop para magkape at magkuwentuhan. Ang pagiging masipag at detalyado ni Migs ay talagang kamangha-mangha. Kapag nahihirapan ako sa isang ekspresyon sa Tagalog, ipinapaliwanag niya ng malinaw, nagbibigay ng iba't ibang halimbawa. Kung may bahagi sa kultura ng Pilipinas na mahirap intindihin, ipinapaliwanag niya rin ang konteksto sa likod nito. Higit sa lahat, palagi siyang nakatuon sa pakikinig sa aking mga sinasabi. Isang araw, nagkasakit ako ng trangkaso at nagpapahinga sa dorm. Biglang nagpadala si Migs ng mensahe. Natalia, ayos ka lang ba? Sinasabing mabuti sa trangkaso ang lugaw. Gusto mo bang ipagluto kita? Sa simula, tumanggi ako, ayos lang po. Uminom lang ako ng gamot at magpapahinga. Ngunit pagkatapos ng isang oras, talagang dumating siya sa dorm dala ang mainit na lugaw, arroz caldo sa isang thermal container. Paano mo nagawa ang ganito? Tanong ko nang may pagtataka. Sumagot siya, tinawagan ko po si mama at tinanong ang resipe. Sabi niya, ang taong may trangkaso ay dapat kumain ng mainit at masustansiyang pagkain. Sa sandaling iyon, talagang napakainit ng aking puso. Kahit sa Belarus, bihira akong makatanggap ng ganoong klaseng pag-aalala. Sa ibang araw naman, nalulungkot ako dahil sa homesickness. Nang sinabi kong namimiss ko ang aking bayan at hindi ako maganda ang pakiramdam, nag-alok si Migs. May lugar sa Maynila na may tanawin na katulad ng Minsk. Gusto mo bang puntahan natin? Kaya pumunta kami sa Rizal Park, Luneta. Ang malawak na damuhan, lawa, at mga puno sa lugar na iyon ay talagang kahawig ng tanawin sa aking bayan. Naglalakad si Migs ng tahimik sa tabi ko at nagsabing, napakamiss mo siguro ang inyong bayan. Ako rin, madalas kong maramdaman ang ganoon dahil nag-iisa akong nakatira sa Maynila at malayo sa aking pamilya sa Batangas. Ang kanyang mainit na pakikiramay at pag-alo ay nagpagaan sa aking puso. Noong hapon ding iyon, habang naglalakad kami sa parke, nagkaroon kami ng malalim na pag-uusap tungkol sa aming mga bayan, pamilya, at mga pangarap. Habang tumatagal, lumalakas ang pakiramdam ko na talagang espesyal ang taong ito. Hindi tulad ng ibang Pilipinong estudyante na humihingi ng madali ang date o tumitingin sa mga dayuhang estudyante ng may pag-usisa lamang. Si Migs ay naghahanap ng malalim at makabuluhang pag-uusap. Nagpakita rin siya ng taos-pusong interes sa aking mga pangarap at layunin. Nang tanungin niya, ano po ang gusto mong trabaho sa hinaharap, Natalia? Sumagot ako, gusto kong maging isang linguista at magsaliksik na mag-uugnay sa Tagalog at Russian. Gusto kong mag-ambag sa pagpapalakas ng pag-uunawa sa isa't isa sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga pagkakaiba
at pagkakapareho ng kultura sa pagitan ng dalawang wika. Nagliwanag ang mga mata ni Migs at nagsabing, "Talaga pong napakagandang pangarap niyan. Ang wika ay hindi lang isang instrumento sa komunikasyon, kundi sisidlan ng kultura at paraan ng pag-iisip. Kung may isang tao na katulad mo na mag-uugnay sa dalawang kultura, magiging napakakabuluhan nito." Taos puso niya akong sinuportahan. Ngunit kasabay nito, lumitaw din ang mga praktikal na pag-aalala. Ang exchange program ay tumatagal lamang ng 5 buwan at mabilis na lumilipas ang oras. Nararamdaman kong lumalalim ang ugnayan namin ni Migs, ngunit nagtanong ako sa sarili, tama ba na ibigay ko ang puso ko ng ganito? Sa tuwing tumatawag ako sa aking pamilya sa video call, lumalabas ang aking komplikadong damdamin. Nang tanungin ni Inay, "Natasha, kumusta ang buhay sa Pilipinas?" Maingat akong sumasagot, "Opo, mababait po ang lahat. Mayroon po akong kaibigang Pilipino na mahusay mag-Russian at marami siyang naitutulong sa akin." Agad na nagtanong si Itay, "Lalaking kaibigan?" Agad akong kinabahan at sumagot, "Hindi po. Kaibigan lang po namin sa language exchange. Puro pag-aaral lang po ang ugnayan namin." Ngunit ang ekspresyon ni Itay ay nanatiling seryoso. "Natalia, kahit sabihin mong purong ugnayan iyan, iba ang pag-iisip ng lalaki. Huwag kang masyadong didikit. Huwag mong kalilimutan na kailangan mong umuwi." Pagkatapos ng 5 buwan, seryoso niyang ipinahayag. Komplikado rin ang reaksyon ng mga kapwa estudyanteng taga-Belarus. Nag-alala si Sofia, ang kasama ko sa programa. "Natasha, sa totoo lang, hindi ka ba masyadong madalas makipagkita sa Pilipinong iyan?" "Sa tingin ko, kailangan mong mag-ingat." Nang tanungin ko siya, "Bakit?" Sumagot si Sofia, "Narinig ko na ang mga lalaking taga-silangan ay mabait lang sa simula at mas malakas ang ugaling iyan sa mga dayuhang babae. Sa huli, pinakasalan lang nila ang mga babae sa sarili nilang kultura at ang mga dayuhan ay para lang sa flirtation." May kuwento ring ganyan. Ang mga salita ng pag-aalala ng aking kaibigan ay lalo pang nagpalito sa aking puso. Sa isang banda, nagpapasalamat ako sa pag-aalala ng aking kaibigan, ngunit sa kabilang banda, naisip ko, may karapatan ba silang husgahan ang aking damdamin? Ngunit ang oras na kasama ko si Migs ay talagang napakasaya. Dinala niya ako sa iba't ibang lugar sa Maynila at ipinakilala ang kultura. Noong pumunta kami sa isang bahay sa Liksikan ng Kultura, nag-arkila kami ng barong Tagalog at Maria Clara gown at nagpakuha ng litrato. Taos pusong pinuri ako ni Migs, "Natalia, kapag nagsuot ka ng Filipiniana, para ka talagang Pilipina. Napaganda mo." Nang mamula ang aking mukha at yumuko ako, tumawa si Migs at sinabing, "Ang pagiging mahiyain mo rin ay talagang nakakatuwa." Ang araw na pumunta kami sa Academic Oval sa UPD noong kalagitnaan ng Abril, kung saan namumukadkad ang mga bougainvillea, ang pinaka hindi ko malilimutan. Habang naglalakad kami sa ilalim ng lagusan ng kulay rosas na bulaklak, maingat na nagsalita si Migs, "Natalia, may gusto rin akong ipagtapat ng tapat. Sa simula, talagang layunin ko lang ay language exchange, ngunit ngayon, ang oras na kasama kita ay ang pinakamasayang oras ko sa araw." Dahil sa mga salitang iyon, bumilis ang tibok ng aking puso. "Masaya rin ako kapag kasama kita, Migs. Ngunit kailangan kong umuwi sa Belarus pagkatapos ng 5 buwan," maingat kong sinabi. Pagkatapos ng araw na iyon, ang aming relasyon ay naging kakatwa. Kinumpirma namin ang damdamin namin sa isa't isa, ngunit dahil sa kawalan ng katiyakan sa hinaharap, hindi kami lubos na makapagbukas ng puso. Habang lumilipas ang oras, lalong naging komplikado ang sitwasyon. Habang lumalalim ang ugnayan namin ni Migs, lalo ring lumalaki ang pag-aalala at pagtutol ng mga nasa paligid namin. Lalo na ang reaksyon ng mga kaibigan kong taga-Belarus na kasama sa exchange program ay unti-unting naging negatibo. Isang araw, tinawag ako ni Sofia ng hiwalay at seryoso siyang nakipag-usap sa akin. "Natasha, sa totoo lang, sa tingin ko, napakadelikado ng landas na tinatahak mo ngayon. Halos araw-araw mo nang nakikita ang Pilipinong iyan, hindi ba? Hindi na ito simpleng pagkakaibigan. Anong sinasabi mo? Nagtuturo lang kami ng wika at nag-aaral ng kultura." Pagtatanggol ko, ngunit umiling si Sofia.
Natasha, tingnan mo ang sarili mong ekspresyon. Kapag nababanggit siya, kumikinang ang iyong mga mata, ganap ka ng nahulog. Nakikisama rin ang iba pang kaibigan. Nag-aalala rin ako. Hindi mo ba alam ang katangian ng mga lalaking taga-silangan? Sa simula, napakaromantiko nila at mapagbigay, ngunit iyan ay isang taktika lang para makita nila ang iyong kahinaan. Kapag binuksan na ng babae ang kanyang puso, ganap na nagbabago ang kanilang ugali. Ang mas malaking problema ay ang video call sa pamilya. Isang araw, nang tanungin ni inay, Natasha, parang may kakaiba sa iyong ekspresyon kamakailan. Sandali akong nagulat. Wala po. Nay, medyo mahirap lang po ang pag-aaral. Sinubukan kong itago, ngunit hindi naloko ang mga mata ni inay. Sa huli, hindi ko na maitago pa at maingat akong nagtapat. Sa totoo lang, mayroon akong isang kaibigang Pilipino. Lalaking kaibigan po, ngunit talagang mabait siya. Marami siyang naitutulong sa akin sa pag-aaral at itinuturo ang kultura ng Pilipinas. Sa sandaling iyon, nakita kong lumapit si Itay sa kabilang screen. Seryosong may ibinulong si inay kay Itay at agad na tumigas ang mukha ni Itay. Natalia, itigil mo na agad ang pakikipag-ugnayan sa lalaking iyan. Nagulat ako sa malakas na boses ni Itay. Bihira ko lang siyang makitang nagagalit ng ganito. Tay? Bakit? Hindi pa po kayo nakakarinig ng anuman. Hindi na kailangang makinig pa. Binalaan na kita sa simula. Sinabi ko na huwag kang didikit sa mga dayuhang lalaki, lalo na sa taga-Asya, hindi ba? Ngunit si Migs po ay talagang mabait na tao. Kung makikita niyo siya ng personal, maiintindihan ninyo. Natasha, hindi mo ba alam kung gaano kadelikado ang sitwasyon mo ngayon? Buntong hininga si Itay at sinabi, ang video call ay nagtapos na nasaktan ang damdamin namin. Nagbigay ng ultimatum si Itay, ayusin mo ang ugnayan mo sa lalaking iyan at magtuon ka lang sa pag-aaral sa loob ng 2 linggo. Kung hindi, pauwiin kita agad. Sumagot ako ng may pagtutol, hindi niyo man lang alam ang nararamdaman ko, bakit kayo ganyan ka makasarili? Pagkatapos ng ilang araw, lalo pang naging komplikado ang sitwasyon. Nakatanggap ako ng tawag mula sa aking advisor sa universidad sa Belarus. Natalia, may tumawag sa akin na mga magulang mo. Narinig ko na hindi ka nagtuon sa pag-aaral dahil sa issue ng lalaki dyan. Totoo ba iyon? Nagulat ako na nalaman na ito maging ng aking professor. Professor, hindi po iyon totoo. Nagsisikap po ako sa pag-aaral at maganda po ang aking mga marka. Mukhang maganda naman ang iyong mga marka. Ngunit Natalia, huwag mong kalilimutan ang layunin ng exchange program. Nagpunta ka dyan para magkaroon ng akademikong karanasan, hindi para makipag-ugnayan ng personal. Nagtatahak ba talaga ako ng maling landas? Sa ganoong sitwasyon, hindi na kasing gaan ang pagkikita namin ni Migs tulad ng dati. Naramdaman ko na nag-iingat din si Migs dahil alam niya ang aking sitwasyon. Dati, natural kaming naghahawakan ng kamay o naglalagay ng kamay sa balikat, ngunit ngayon, iniiwasan na niya ang ganoong skinship. Isang araw, direkta akong nagtanong kay Migs. Migs, maging tapat ka sa akin. Dahil sa ugnayan natin, nabe-burden ka rin, hindi ba? Nag-aalangan si Migs bago tapat na sumagot. Magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi. Pero hindi ito dahil sa iyo, Natalia, kundi dahil sa sitwasyon. Sinabi ko rin sa aking mga magulang ang tungkol sa iyo, at ang una nilang reaksyon ay hindi rin maganda. Kahit ang mga magulang mo, tutol, hindi ganap na tutol, ngunit nag-aalala sila ng husto. Sabi nila, kailangang mag-ingat sa pakikipag-ugnayan sa dayuhan. Kailangang isaalang-alang ng husto ang pagkakaiba sa kultura. Narinig ko iyon at lalo akong nawalan ng pag-asa. Parehong pamilya namin ay tutol sa aming relasyon. Bukod pa rito, paubos na ang oras ng aking pag-aaral. Tila alam din ni Migs ang katotohanang iyon. Natalia, sa tingin ko, kailangan nating mag-isip ng mas matino. Kung ipagpapatuloy natin ito, baka masaktan lang tayo sa isa't isa. Kinabahan ako sa sinabi niya. Anong ibig mong sabihin? Alam mo naman, Natalia, pagkatapos ng ilang buwan, kailangan mong umuwi sa Belarus at kailangan akong manatili sa Pilipinas at tutol ang pareho nating pamilya.
Ibig mo bang sabihin, susuko na tayo? Matagal na nanahimik si Migs at yumuko. Hindi ko sinasabing susuko, kundi gusto ko lang na maging mas maingat tayo sa paglapit sa isa't isa. Noong araw na iyon, sa unang pagkakataon, nagkaroon kami ng malaking pagtatalo. Naghiwalay kami ng nasaktan ang damdamin namin at hindi kami nag-usap sa loob ng ilang araw. Ang ilang araw na iyon ay talagang napakahirap. Hindi ko inakala na magiging napakawalang kabuluhan ng isang araw na walang Migs. Ngunit kasabay nito, naisip ko, baka tama sila lahat. Nagkamali lang ba ako sa pag-iisip? Sa loob ng isang linggo na hindi ko nakakausap si Migs, talagang walang laman ang aking puso. Hindi ako makapagtuon sa klase at hindi ako makatulog sa gabi. Ang aking mga kaibigan ay nagpahayag ng kaluwagan. Sa wakas, nagbalik ka sa katinuan, ngunit hindi ako nakaramdam ng ginhawa. Lumaki lang ang hinala ko na baka ako talaga ang nagkamali. Pagkatapos ng isang linggo, si Migs ang unang nagpadala ng mensahe. Natalia, may oras ka ba ngayong Sabado at Linggo? May gusto akong pag-usapan. Nagkita kami sa Quezon Memorial Circle. At iba ang ekspresyon ni Migs sa dati napakaseryoso. Pagkatapos tumahimik ng sandali at tumingin sa lawa, dahan-dahan siyang nagsalita. Natalia, sa loob ng isang linggo, talagang napakarami kong pinag-isipan tungkol sa ating relasyon at kung ano ang dapat nating gawin sa hinaharap. Kinabahan ang aking puso. May masamang pakiramdam ako sa ekspresyon ni Migs. Mahal talaga kita, Natalia. Ito ay isang katotohanan na hindi magbabago. Ngunit kung iisipin natin ang tungkol sa katotohanan, sa tingin ko, napakaraming pader sa pagitan natin. Anong mga pader? Una, may problema sa distansya. Ang Belarus at Pilipinas ay 18,500 kilometro ang layo at mayroon ding pagkakaiba sa kultura at pagtutol ng pareho nating pamilya. Desperado akong sumagot, malalagpasan ang mga problemang iyan. Importante pa ba ang distansya sa panahong ito? May video call at eroplano. Ang pagkakaiba sa kultura, maaari nating pag-aralan at intindihin ang isa't isa. Hindi ba? Umiling si Migs. Natalia, hindi iyan ganoon kadaling problema. Noong una, inakala ko rin na malalagpasan ang lahat sa pamamagitan ng pag-ibig. Ngunit hindi ganoon ang katotohanan. Kaya, lahat ba ng sinabi mo sa akin dati ay kasinungalingan? Ngunit hindi lahat ng problema ay malulutas dahil totoo ang nararamdaman. Sa sandaling iyon, nakinig ako sa detalyadong paliwanag ni Migs at lalo akong nawalan ng pag-asa. Ipinaliwanag niya ang mga praktikal na problemang hindi ko inisip. Isa-isa, Natalia, kung talagang magpakasal tayo, saan tayo titira? Kung sa Pilipinas tayo titira, kailangan mong lumayo sa pamilya mo. Kung sa Belarus, kailangan akong lumayo sa pamilya ko. At paano natin palalakihin ang mga bata? Sa anong wika? Maaari nating desisyonan iyan mamaya. Hindi ba, Natalia? Hindi iyan ganoon kadaling problema. Batay sa aking pananaliksik, ang divorce rate sa international marriage ay higit sa 2 beses na mas mataas kaysa sa karaniwang kasal. At ang dahilan nito ay dahil sa mga pagkakaibang kultural at lingwistika. Lalo akong nagulat sa katotohanang nag-imbestiga pa si Migs ng maaga. At higit sa lahat, napakalakas ng pagtutol ng pareho nating pamilya. Tutol ang mga magulang mo kahit hindi pa nila ako nakikita. At pareho rin ang mga magulang ko. Sa ganitong sitwasyon, paano natin maipagpapatuloy ang ugnayan? Sa huli, nagsumamo ako. Migs, kung makikita mo ng personal ang mga magulang ko at ipakita ang iyong sinseridad, baka magbago ang kanilang puso. Ngumiti si Migs ng mapait. Natalia, maging praktikal tayo. Kahit pumunta ako sa Belarus at kumbinsihin ang mga magulang mo, paano tayo magkakaroon ng tiwala kung hindi tayo pareho ng wika at kultura? Marunong ka naman mag-Russian, hindi ba? Pangkaraniwan lang. Hindi sapat para maipahayag ang aking sinseridad sa inyong mga magulang. Ang aming pag-uusap noong araw na iyon ay natapos ng walang konklusyon. Sinabi ni Migs na mag-isip pa kami ng mas matagal, ngunit mula sa kanyang ekspresyon, tila mayroon na siyang desisyon. Mula sa sumunod na linggo, kapansine-pansing nabawasan ang aming pagkikita. Dati,
Halos araw-araw kaming nagkikita, ngunit ngayon, nagkikita na lang kami minsan o 2 beses sa isang linggo para lamang sa language exchange. At kahit iyon, hindi na kasinggaan at natural tulad ng dati. Sinusubukan ni Migs na lumayo ng kusa. Dati, nauupo kami ng maraming oras sa coffee shop at nagkukuwentuhan. Ngunit ngayon, pagkatapos ng 1 oras ng pag-aaral, sinasabi niya, hanggang dito na lang ba tayo ngayon? At nag-aalok na umalis. Ang mas nakakasakit sa puso ay ang pagbabago sa ugali ni Migs. Hindi na siya nagpapakita ng interes sa aking pang-araw-araw na buhay at hindi na rin siya nagkukuwento ng personal na bagay. Isang araw, hindi ko na matiis at nagtanong ako, Migs, hindi ba tayo pwedeng maging tulad ng dati? Nalito ang ekspresyon ni Migs at sumagot siya, Natalia, sa tingin ko, kapag naging masyadong malapit tayo, mas magiging mahirap ang paghihiwalay. Kaya, nagsisimula na tayong maghanda para sa paghihiwalay. Pagkatapos ng 1 pang buwan, lalo pang lumala ang sitwasyon. Ang language exchange namin ni Migs ay nabawasan na sa minsan lang sa isang linggo, at kapag nagkikita kami, para na lang kaming opisyal na magkaibigan. Halos hindi na rin kami nagkakausap ng personal. Inalo ako ng aking mga kaibigan. Sa wakas, nagbalik ka sa katinuan. Ngunit hindi ito nakatulong. Sa halip, lumaki lang ang pag-aalinlangan ko na baka ako talaga ang nagkamali. May natitira pang 2 buwan sa exchange program, ngunit biglang nawala ng kabuluhan ang oras ko sa Pilipinas. Ang kasiglahan at pag-asa na naramdaman ko noong dumating ako ay ganap na nawala. Ang tanging naiwan ay ang kagustuhan na lumipas ng mabilis ang oras at makabalik na ako sa Belarus. Agosto 11, 2020. Sa wakas, dumating ang araw ng pag-uwi. Habang sumasakay ako sa eroplano ng Belarus sa Naya, sa isang sulok ng aking puso, umasa akong magpapakita si Migs at pipigilan ako. Ngunit hindi siya dumating hanggang sa huli. Umuwi ako sa aking bayan, dala ang panghihinayang at pagkabigo. Pagkatapos kong makabalik sa Belarus, sa loob ng 1 buwan, ako ay nasa isang malalim na kalituhan at pagsisisi. Humiga ako sa kama ng paulit-ulit at nag-isip, bobo ba talaga ako? Pagkatapos ng pagkabigo sa relasyon namin ni Migs, ganap kong nawala ang tiwala sa sarili ko. Wala ba akong kakayahang makakita ng tao? O baka masyado lang akong purong nag-isip? Patuloy kong sinisisi ang sarili ko. Ang interes at pag-aalala na ipinakita ni Migs sa akin, ang mga alaalang pinagsaluhan namin, at maging ang kanyang mga salitang sinabi niyang taos puso lahat ba iyon ay totoo? O nagkamali lang ba ako sa pag-iisip? Ang partikular na nakasakit sa puso ko ay ang proseso ng pagbabago ni Migs. Sa simula, mukha siyang taos-pusong nagmamahal sa akin, ngunit nang lumitaw ang pagtutol ng paligid at mga praktikal na problema, unti-unti siyang umatras. Pare-pareho lang ba ang lahat ng lalaki? Kapag nahaharap sa pagsubok, pipiliin nila ang katotohanan kaysa sa pag-ibig. Nagkaroon ako ng mapait na pag-iisip. Ang international romance ba ay talagang komplikado ng ganito? Tama ba na magtatapos lang ito ng ganito? At sa ganoong paraan, lumipas ang bawat araw. Nagsimula akong magtrabaho muli sa pagsasalin sa laboratorio ng unibersidad at ipinagpatuloy ang pag-aaral ng Tagalog, ngunit lahat ay parang walang buhay. Ang kasiglahan at pag-asa na naramdaman ko, noong una akong dumating sa Pilipinas, ay ganap na nawala. Kahit umasa ako, baka magbago ang isip ni Migs, baka tumawag siya ulit. Hindi iyon nangyari. Pagkatapos ng 1 pang buwan, sinubukan kong dahan-dahang bumalik sa pang-araw-araw na buhay. Noong panahong iyon, noong sumuko na ako at nag-asa na lang, naghanda ang tadhana na bigyan ako ng isang nakakagulat na pagbaliktad. Setyembre-Lambapa. Sabado ng umaga. Natutulog ako ng matagal tulad ng dati nang biglang narinig ko ang nagmamadaling boses ni inay. Natasha! Dali! Lumabas ka! May dumating na bisita para sa iyo. Naramdaman ko ang kakaibang kaba sa boses ni inay at dali-dali akong bumangon. Nagtaka ako kung ano ang nangyayari at tumalon ako sa sala, nakasuot pa ng pajamas. At doon, isang hindi kapani-paniwalang tanawin ang bumungad sa akin. Nakatayo sa aming pintuan ang isang lalaking taga-silangan, may dala siyang malaking suitcase. Sandali akong nawalan ng pakiramdam sa katotohanan.
Nanaginip ba ako? May hallucination ba ako ngayon? Ngunit nang itaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa akin, pakiramdam ko ay tumigil ang tibok ng aking puso. Si Migs iyon. Nang makita ko si Migs na nakatayo sa harap ng aming bahay, naglakbay ng 8,500 kilometro, namutla ang aking mukha. Si Migs, na may bakas ng pagod sa kanyang mukha mula sa paglalakbay, ay nagbigay ng magalang na pagbati sa kanyang basa-basang Russian. Kumusta? Ako po si Miguel Ramos. Galing po ako sa Pilipinas para makita si Natalia. Ang aking ina at ama ay ganap na nagulat at nakatingin sa hindi kilalang binatang taga-silangan. Agad na tumigas ang mukha ni Itay at si inay ay nag-aalangan na tingnan ako at si Migs ng salitan, hindi alam kung ano ang gagawin. Nagtanong si Itay ng may pag-aalinlangan, sino ang taong ito? Bakit siya pumunta sa bahay namin? Agad akong namagitan. Tay, siya po ang kaibigan ko na nakilala ko sa Pilipinas. Ngunit ang salitang kaibigan ay lumabas sa bibig ko ng hindi natural. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang komplikadong relasyon namin ni Migs. Yumuko si Migs ng malalim at nagsabing, "Huwag po kayong mag-alala. Nagulat ko po kayo sa biglaan kong pagdating. Nais ko po ng isang seryosong relasyon kay Natalia. Nagpunta po ako para formal na humingi ng pahintulot sa inyo." Sa sandaling narinig ang mga salitang iyon, tumahimik ang bahay. Mas tumigas ang mukha ni Itay. At nag-alala si Inay. Natasha, ano ba talaga ito? Ganap din akong naguguluhan. Hindi ko naisip kailanman na darating si Mig sa Belarus at hihingi ng pahintulot sa aking mga magulang. Nagsimulang magalit si Itay. Ano ang sinasabi mo? Gusto mong dalhin ang anak namin. Sinubukan ni Inay na ayusin ang sitwasyon. Huwag kang mag-alala. Halika, pumasok tayo, at mag-usap. Sa ganoong paraan, nakapasok si Migs sa aming bahay. Ang pagkakita kay Migs na nakaupo sa sala ay talagang hindi kapani-paniwala. Isang buwan lang ang nakalipas. Inakala kong tapos na ang lahat, ngunit bigla siyang lumitaw sa harapan ko. Nagsimulang magsalita si Migs ng maingat. Una sa lahat, humihingi po ako ng paumanhin sa biglaan kong pagbisita. Ngunit gusto ko pong personal na iparating sa inyo ang aking nararamdaman. Para kay Natalia, malamig na nagsalita si Itay. Binata, hindi ko alam kung anong iniisip mo sa pagpunta mo rito, ngunit wala kaming intensyon na ipadala ang aming anak sa ibang bansa. Ama, hindi ko po nais na dalhin si Natalia sa Pilipinas. Gusto ko po sanang iparating na aalagaan ko siya habang buhay, kahit saan kami tumira. Dahil sa mga salitang iyon, nagpakita si inay ng kaunting interes. Kung gayon, ano ang relasyon mo sa aming Natasha? Tumingin si Migs sa akin at tapat na sumagot. Mahal ko po si Natalia. Sa simula, ito ay isang pagkikita para sa language exchange, ngunit habang lumilipas ang oras, nagkaroon ako ng taos-pusong damdamin. Lalo pang nagalit si Itay. Kaya, niloko mo ang anak namin. Ang nakakagulat ay kung gaano kahanda si Migs. Sa loob ng ilang buwan bago siya pumunta sa Belarus, masigasig niyang pinag-aralan ang Russian at sinisiyasat din niya ng malalim ang kultura at tradisyon ng Belarus. Alam ko po kung gaano kaganda ang Belarus, at natutunan ko rin po kung gaano pinahahalagahan ng mga taga-Belarus ang pamilya. Noong unang hapunan, talagang nakakahiya ang atmosfera, ngunit nagulat ako nang malaman na alam ni Migs ng tumpak ang table manners ng Belarus. Nagbigay siya ng pagbati sa mga nakatatanda, at maingat siyang nagbuhos ng inumin gamit ang dalawang kamay. Tinikman niya ang draniki, patatas pancake, na niluto ni inay, at taos-puso siyang pumuri. Ang sarap po talaga. Ang galing niyo pong magluto, ina. Nakita iyon ni inay at bumulong ng mahina. Ang bata na ito ay talagang magalang. Ngunit si Itay ay nanatiling malamig at nag-iingat. Noong gabing iyon, natulog si Mig sa sofa namin. Kinabukasan, nagsimula ang formal na pagbuo ng tiwala ni Migs. Maaga siyang gumising, 5:00 ng umaga, at naglinis ng bakuran. Sinabi ni inay, hindi mo na kailangang gawin yan. Ngunit sinagot ni Migs, gusto ko pong makatulong kahit kaunti habang ako'y nandito, at patuloy siyang tumulong sa mga gawaing bahay. Kapag umalis si Tay patungo sa bukid, sumasama rin si Migs at tumutulong mag-ayos ng mga kagamitan sa bukid. Sa simula, clumsy siya,
Ngunit agad niyang nakuha ang kiliti. Sarcastic na sinabi ni Itay, nakakagawa ba ng ganito ang isang taga-siyudad? Ngunit mapagkumbabang sumagot si Migs. Tumutulong din po ako sa bukid ng aking mga magulang sa Batangas, Pilipinas. Nagulat ako na ang mga magulang ni Migs ay talagang nagpapatakbo ng isang maliit na bukid sa Batangas. Kaya, hindi na siya bago sa gawaing bukid. Dahil sa pagkakita kay Migs na ganoon, tila unti-unting lumambot ang ekspresyon ni Itay. Ang pinaka nakakaantig ay ang sinseridad na ipinakita ni Migs kay Inay. Natutunan ko po na sa Pilipinas, kaugalian na magbigay ng bulaklak sa mga nakatatanda, sabi niya. Sa simula, nag-aalangan si Inay, ngunit dahan-dahan niyang naramdaman ang sinseridad ni Migs. Sa hapunan, talagang masarap siyang kumain ng tradisyonal na pagkain ng Belarus. Habang kumakain ng borscht, sinabi niya, talagang namimiss ko po ang lasa na ito. Sinubukan ko pong lutuin ito sa Pilipinas, ngunit hindi po kasing sarap ng luto ninyo, ina. Nagulat si inay at nagtanong. Talaga, niluto mo ang pagkain namin sa Pilipinas? Sumagot si Migs, tinuruan po ako ni Natalia ng resipe at sinubukan ko po ng ilang beses. Narinig iyon at naramdaman kong unti-unting bumubukas ang puso ni inay. Minsan, sinabi pa niya, ang galing ng Natasha namin na nagturo ng ganoon. Pagkatapos ng isang linggo na pananatili ni Mig sa aming bahay, nagsimulang magbago ang atmosfera. Ang kanyang sinseridad at pagiging maginoo ay dahan-dahang gumalaw sa puso ng pamilya. Pagkatapos ng isang linggo, lalo pang nagbago ang sitwasyon. Kahit si Itay, naganap na nag-iingat sa simula, ay lumambot ang ugali nang makita ang sinseridad ni Migs. Ang partikular na nakapagpaantig kay Itay ay ang galing ni Migs sa gawaing bukid. Isang araw, sinabi ni Itay kay Migs, mahusay ka talaga sa gawaing bukid. Nagpaliwanag si Migs ng detalyado. Ang aking ama ay nagpapatakbo ng bukid sa Batangas sa loob ng 18 taon. Mula noong bata ako, tumutulong ako sa bukid tuwing bakasyon. Pangunahin naming tinatanim ang mga prutas tulad ng pinya at kape, at kahit nag-aaral ako sa kolehiyo, umuwi ako at tumutulong kapag abala. Nagpakita ng interes si Itay at sinabing, kaya pala alam mo kung gaano kahirap ang gawaing bukid. Sumagot si Migs, talagang mahirap na trabaho. Ngunit sa tingin ko, malaki rin ang kasiyahan. Higit sa lahat, marami akong natutunan sa pagkakita sa aking ama na nagpapawis para sa pamilya. Hindi lang nakuha ni Migs ang puso ng pamilya. Mayroon siyang sistematiko at pangmatagalang plano. Isang gabi, sa harap ng buong pamilya, ipinaliwanag ni Migs ang kanyang plano. Ama, ina, seryoso po akong nag-iisip tungkol sa hinaharap namin ni Natalia. Kung papayagan ninyo, gusto ko pong pag-usapan ang planong naiisip ko. Nang sinabi ni Itay, sige, sabihin mo, nagsimulang magpaliwanag si Migs isa-isa. Una, hindi ko po nais na dalhin si Natalia sa Pilipinas ng walang kondisyon. Kung gusto ni Natalia, handa rin po akong manirahan sa Belarus. Pangalawa, kahit pagkatapos ng kasal, bibisitahin namin kayo ng hindi bababa sa 2 beses sa isang taon para magbigay galang. Pangatlo, tuturuan namin ang aming mga anak ng Tagalog, Russian, at Belarusian para hindi nila makalimutan ang kanilang ugat sa dalawang kultura. Nagulat si inay at nagtanong, talaga, gagawin mo iyan? Tumugon si Migs ng may pagpapasya. Opo, ipinapangako ko. At nag-imbestiga na rin po ako ng trabaho na puwede kong gawin sa Belarus. Mayroong maraming trabaho sa consulting na tumutulong sa mga kumpanyang Pilipino na pumasok sa silangang Europa o mga trabaho na may kaugnayan sa kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Belarus. Nang tanungin ni Itay kung anong klaseng trabaho ang gagawin niya ng partikular, inilabas ni Migs ang material na inihanda niya. May mga kumpanya ng IT sa Pilipinas na nagtatangkang pumasok sa silangang Europa, ngunit kulang sila sa mga taong may kaalaman sa lokal na sitwasyon. Nag-aral po ako ng international business at marunong na rin akong mag-Russian, kaya pwede akong magtrabaho sa ganoong uri. At dahil si Natalia ay isang eksperto sa linguistika, pwede rin po kaming magtrabaho ng magkasama sa pagsasalin at interpreting. Talagang nagulat ako. Hindi ko inakala na naghanda si Migs ng ganoong kadetalyadong plano. Hindi lang siya lumapit ng emosyonal,
kundi isinaalang-alang din niya ang lahat ng praktikal na solusyon. At higit sa lahat, taus-puso ko pong ginagalang ang kultura ng Belarus. Patuloy po akong nag-aaral ng Russian at marami na rin po akong natutunan tungkol sa tradisyon at kasaysayan ng Belarus. Aalagaan ko po ang ugat ni Natalia. Habang nagsasalita si Migs, ipinakita niya ang mga aklat ng kasaysayan ng Belarus at mga materyal tungkol sa kultura. Talagang naramdaman ko na inihanda niya iyon ng may buong puso. Naantig si inay at sinabing, ang bata na ito ay talagang may malalim na pag-iisip. Nagulat din si Itay. Ngunit hindi pa nagtatapos doon ang plano ni Migs. At gusto ko rin pong makipagtulungan kay Natalia sa isang proyektong pangkultural na mag-uugnay sa dalawang bansa. Ipapabatid namin sa mga Pilipino ang magandang kultura ng Belarus at ipapakilala naman namin ang mga magagandang kultura ng Pilipinas sa mga taga-Belarus. Paano mo gagawin iyon ng partikular? Tanong ko. Nagpaliwanag si Migs. Halimbawa, ipapakilala namin sa Pilipinas ang mga tradisyonal na sining biswal ng Belarus o magdadala kami ng mga produkto at pagkain ng Pilipinas sa Belarus. At gusto rin po naming gumawa ng mga programa kung saan makakapag-ugnayan ang mga kabataan ng dalawang bansa. Ito ay isang detalyado at dakilang plano na hindi ko inakala. Hindi lang nais ni Migs na magpakasal sa akin, kundi gusto niya talagang maging tulay na mag-uugnay sa dalawang bansa. At higit sa lahat, susuportahan ko po ang pangarap ni Natalia. Suportahan ko po siya para makapagpatuloy siya sa kanyang trabaho bilang lingwista at magsaliksik ng dalawang wika. Kung ako po ang bahala sa bahaging business at si Natalia naman sa bahaging pang-akademiko, sa tingin ko po, makakagawa kami ng isang bagay na talagang makabuluhan. Narinig ko iyon at talagang naantig ako. Ganoon pala kaseryoso si Migs sa aking mga pangarap at layunin. Siya, nasa Pilipinas ay nag-uusap lang tungkol sa mga praktikal na problema noong naghiwalay kami, ay naghanda ng solusyon para sa lahat ng mga problemang iyon ngayon. Sinabi ni Itay, naiintindihan ko na taos puso ka, binata. Pero madaling sabihin, pero minsan, hindi ito nagiging maayos sa katotohanan. Sumagot si Migs. Kaya nga po ako personal na pumunta rito. Nais ko pong ipakita sa inyo hindi lang sa salita, kundi sa aksyon. At sinabi ko na rin po ang lahat sa aking mga magulang. Sa simula, nag-alala sila, ngunit ngayon, sinusuportahan na nila kami. Gusto rin po nilang makita si Natalia, at sinabi nilang gusto rin nilang bumisita sa Belarus. Nang tanungin ni inay, talaga, sinabi iyan ng mga magulang mo. Kinuha ni Migs ang kanyang smartphone at nagbukas ng video call sa kanyang mga magulang. Lumabas sa screen ang mga magulang ni Migs sa Pilipinas at nagbigay ng bati sa basa-basang Russian. Kumusta? Mga magulang po kami ni Natalia. Ang ina ni Migs ay nagsabing, masaya po ako na nalaman kong nakakilala ng isang mabuting tao ang aming Migs. Mamahalin po namin si Natalia na parang sarili naming anak. Sinabi rin ng ama ni Migs na, pupunta po kami sa Belarus. Masaya po kami kung magiging magkaibigan ang dalawang bansa. Naramdaman ko na naantig din ang aking mga magulang sa tanawing iyon. Sinabi ni inay, ang mga bata na ito ay talagang taos puso, at lumuha ang kanyang mga mata. At sinabi ni itay, naiintindihan ko na ang damdamin mo, binata, at lumambot ang kanyang ekspresyon. Mula sa ikalawang linggo ng pananatili ni Migs, nagbago na ng malaki ang atmosfera. Ang kanyang masusing plano at sinseridad ay gumalaw sa puso ng pamilya. Lalo na si Itay, naganap na nagbago ang tingin kay Migs. Nawala ang pag-iingat sa simula, at unti-unti siyang nagpakita ng pagkilala. Isang umaga, tinanong ni Itay si Migs, mayroon akong medyo mahirap na trabaho ngayon, puwede mo ba akong tulungan? Ito ay ang pag-aayos ng lumang bodega ng kagamitan sa bukid, na talagang mahirap at maruming trabaho. Ngunit hindi nag-atubili si Migs na pumasok at sumagot, masaya po akong tutulong. Sa buong araw, pinagpapawisan si Migs habang naglilinis ng bodega at humanga si Itay, ang bata na ito ay talagang tapat. Sa gabi, pagkatapos maligo si Migs at lumabas, sinabi niya, Ama, talagang naging malinis na ang bodega. Nagsaya si Itay. Ang nakakagulat kay Migs ay hindi lang siya masipag magtrabaho,
kundi sinisikap din niyang mag-isip ng seryoso tungkol sa lahat ng trabaho at humanap ng mga paraan para mapabuti ito. Habang tumutulong sa gawaing bukid, nagbigay din siya ng mga mungkahi tulad ng, "Ama, sa tingin ko po, kung ganito ang gagawin natin, mas magiging mahusay ang bahaging ito." Ang kanyang relasyon kay inay ay lalo pang naging malapit. Ang bulaklak na hatid ni Migs tuwing umaga ay naging pang-araw-araw na gawain na, at si inay ay nagsimula na ring magluto ng mga pagkaing gusto ni Migs. Minsan, sinabi ni inay, "Migs, ito ang tradisyonal na matamis namin sa Belarus. Subukan mo." At inihanda niya ang prayasnik na maingat niyang ginawa. Kinain ni Migs ang matamis ng may malaking gana. "Ina, talagang masarap po ang matamis na ito. Kung ituturo ninyo po sa akin ang resipe, baka pwede ko ring lutuin at kainin pagbalik ko sa Pilipinas." Nang sinabi niya iyon, tuwang-tuwa si inay at sinabing, "Kung ganoon, syempre, ituturo ko sa iyo." Mula noong araw na iyon, nagsimula ang klase sa pagluluto ng Belarus sa pagitan ni inay at Migs. Talagang masigasig si Migs na matuto ng pagkaing Belarus, at si inay ay nagturo ng maingat na parang nagtuturo sa sarili niyang anak. "Migs, ganito ang pagmamasa sa daw. Huwag mong masyadong idiin. Baka tumigas." Sabi niya habang personal na hinahawakan ang kamay niya at nagtuturo. Dahan-dahan ding gumanda ang reaksyon ng mga taga-nayon. Ang mga kapitbahay na sa simula ay tumitingin kay Migs ng may pag-usisa at pag-iingat ay nagsimula na ngayong magbigay ng bati ng masigla. Lalo na ang pinuno ng nayon. Napumuri, "Ang bata na ito ay talagang magalang at tapat. Nakakita ka ng isang mabuting tao, Natasha." Nagsikap din si Migs na makipag-ugnayan sa mga taga-nayon. Gumaling ang kanyang kakayahan sa Russian, at ngayon ay nakakapagbiruan na rin siya ng simple. Habang naglalaro ng chess kasama ang mga matatandang lalaki sa nayon, sinabi niya, "Ang laro na ito ay talagang kawili-wili. Susubukan ko ring maglaro ng chess sa halip na badminton pagbalik ko sa Pilipinas." Nagtawanan ng malakas ang mga matatandang lalaki. Ang pinaka-nakakaantig ay ang paglahok ni Mig sa Thanksgiving Harvest Festival na ginanap sa simbahan ng nayon. Ang Belarus ay isang tradisyonal na bansang Orthodox, ngunit nagpakita si Migs ng aktibong pakikilahok sa kaganapan ng nayon kahit magkaiba ang kanyang relihiyon. "Ako po ay Katoliko Note, Filipino major religion, adapted from Buddhist in the origin, ngunit ang puso na nagpapasalamat sa Diyos ay pareho sa lahat ng relihiyon," sabi niya habang maingat na nagsisindi ng kandila. Ang mga taga-nayon ay talagang naantig nang makita si Migs. Sinabi pa ng pari na, "Ito ang unang beses na nakita ko ang isang binata na ganito. Mayroon siyang tunay na pananampalataya na lumalampas sa relihiyon." Sa pagkakita kay Migs na ganoon, sinabi ng aking mga magulang na magpakasal na kami ng maaga at plano naming magpakasal sa susunod na taon. Nagpasya kaming magkaroon ng tradisyonal na kasal ng Belarus at tradisyonal na kasal ng Pilipinas. Ito ay magiging isang kasal kung saan mararanasan namin ang lahat ng magagandang tradisyon ng dalawang kultura at pagpapalain ng pareho naming pamilya. At kapag nagkaroon kami ng mga anak, gusto namin silang palakihin bilang mga tunay na global citizens. Sila ay magiging mahusay sa Tagalog, Russian, at Belarusian, at ganap na maiintindihan ang kultura at tradisyon ng dalawang bansa. Sa tingin ko, ang mga anak na iyon ay lalaki at magiging tulay na mag-uugnay ng isa pang kultura. Kung babalikan ang nakaraan, ito ay isang manghang pagbabago. Isang bagay na hindi ko inakala isang taon na ang nakalipas ay naging katotohanan, at ganap na nagbago ang aking buhay. Ngunit higit sa lahat, ang lahat ng pagbabagong ito ay nagsimula sa pag-ibig. Sa pagkikita namin ni Migs, natutunan ko na talagang kayang baguhin ng pag-ibig ang lahat. Personal kong naranasan na ang pader ng wika, ang pagkakaiba sa kultura, at ang hadlang ng distansya, lahat ay malalagpasan. At natanto ko rin na ang ganoong pag-ibig ay hindi lang nagmumula sa pagsisikap ng isang tao, kundi sa sinseridad sa isa't isa. Ngayon, habang tinatapos ko ang kuwentong ito, may gusto akong iparating sa inyo. Sa lahat ng aking naranasan, talagang marami akong natutunan. Ang pinakamahalagang aral ay walang hangganan ang tunay na pag-ibig. Noong una kong nakita si Migs, ito ay simpleng pag-usisa at kasiglahan,
Ngunit habang lumilipas ang oras, ito ay naging tunay na pag-ibig dahil sa respeto at pag-unawa sa isa't isa bilang pundasyon. Sa pagsisikap ni Migs na matuto ng taos-puso ang aking kultura, at sa pagsisikap ko na intindihin ang kultura ng Pilipinas, naging hindi lang kami magkasintahan, kundi tunay na magkasama sa buhay. Nalaman ko na ang pag-ibig ay hindi lang nagpapatuloy sa emosyon, kundi nangangailangan ng pagsisikap at sakripisyo para sa isa't isa. Ang pangalawang mahalaga ay ang proseso ng paglaban sa pagtatangi. Sa simula, marami ring pagtatangi ang aking pamilya tungkol kay Migs. Hindi mapagkakatiwalaan ang mga lalaking taga-silangan. Hindi ka magiging masaya kung magkaiba ang kultura. Ganoon ang mga prejudice. Ngunit ang sinseridad at pare-parehong kilos na ipinakita ni Migs ay dahan-dahang nagpabagsak sa mga pagtatanging iyon. Pinatunayan niya ito hindi lang sa salita, kundi sa aksyon. Sa pamamagitan ng pagtulong sa gawaing bukid, ipinakita niya ang pagiging tapat, sa paggalang sa mga nakatatanda sa nayon, pinatunayan niya ang kanyang karakter. At higit sa lahat, ipinakita niya sa aksyon na mahal niya ako at ang aking pamilya ng taos puso. Sa prosesong ito, natanto ko kung gaano kadelikado at hindi kailangan ang pagtatangi. Natutunan ko na huwag husgahan ang isang tao sa kanyang nasyonalidad, hitsura, o kultural na background, kundi sa kanyang tunay na puso at karakter. Ang pangatlo ay ang aral tungkol sa tunay na kahulugan ng pamilya. Nalaman ko na ang pamilya ay hindi lang nangangahulugang dugo, kundi nililikha ito mula sa taos-pusong pagmamahalan at pagpapahalaga sa isa't isa. Habang pinagmamasdan ko ang proseso ng pagiging miyembro ni Migs sa aming pamilya, at habang naranasan ko ang pagtanggap sa akin ng pamilya ni Migs, natanto ko ang tunay na kahulugan ng pamilya. Ngayon, ang mga magulang ni Migs ay parang mga tunay kong magulang at si Migs ay naging isang mahalagang bahagi na hindi na pwedeng mawala sa aming pamilya. Ang pang-apat ay ang kahalagahan ng hindi pagsuko sa pangarap. Noong naghiwalay kami ni Migs sa Pilipinas, inakala kong tapos na ang lahat. Gusto kong sumuko sa harap ng pagtutol ng paligid at mga praktikal na pagsubok. Ngunit dahil hindi sumuko si Migs at nagpatuloy siyang nagsikap hanggang sa huli, naging posible ang kaligayahan namin ngayon. Kung sumuko si Migs noong panahong iyon, hindi sana kami ganito kasaya ngayon. Natutunan ko na kailangan nating magsikap hanggang sa huli para sa isang bagay na talagang mahalaga. Sa huli, ang pinakamahalaga ay ang sinseridad. Ang pinakamalaking dahilan kung bakit nagtagumpay si Migs ay dahil ang lahat ng kanyang ginawa ay nagmula sa taos-pusong damdamin. Hindi ito kalkulado o intensyonal, kundi isang natural na kilos na nagmula sa kanyang taos-pusong pagmamahal sa akin at sa aming pamilya. Nakikita ng tao ang sinseridad. Kahit gaano kahusay sa pagsasalita at magpakita ng magandang panlabas na anyo, kung walang tunay na puso, malalaman at malalaman din. Ngunit ipinakita ni Migs na kung may sinseridad, kahit mahina ang salita at magkaiba ang kultura, ang puso ay magkakaugnay. Ngayon, gusto kong magtanong sa inyo, mayroon din ba kayong ganoong klaseng mainit na kuwento ng pag-ibig sa paligid ninyo? Kung mayroon kayong magandang pagkikita na lumampas sa pader ng kultura o isang nakakaantig na kuwento ng paglaban sa pagtatangi, paki-share naman sa comment. O mayroon ba kayong mga naguguluhan o may relasyon sa international romance ngayon? Sana, ang aking karanasan ay makatulong kahit kaunti. Tandaan ninyo na ang pinakamahalaga ay ang respeto at sinseridad sa isa't isa. At sa mga nagbabalak magpakasal o may problema sa pagtutol ng pamilya, gusto kong iparating, minsan, kailangan ng oras, at minsan, kailangan ng mas maraming pagsisikap. Ngunit kung tunay na pag-ibig, naniniwala akong magbubukas ang daan. Sana, ang aming kuwento ay makapagbigay ng pag-asa at lakas ng loob sa lahat ng magkasintahan sa buong mundo. Nais naming ipakita na ang pag-ibig ay talagang walang hangganan at kung may sinseridad, malalagpasan ang anumang pagsubok. Sa huli, kung naantig ang inyong puso sa kuwentong ito, paki-like at subscribe naman po. Paki-share na rin po para mas marami ang makarinig ng ganitong magandang kuwento ng pag-ibig. Talagang inaasahan ko ang inyong mahahalagang comment. Tulad ng aming kuwento, ang inyo rin ay magiging isang malaking lakas sa isang tao. Minamahal kong lahat, magkaroon kayo ng masayang araw ngayon. Maraming salamat sa mahabang oras ng pakikinig sa kuwento.
Ang gusto kong bigyang diin sa kuwentong ito ay ito. Kung may tunay na pag-ibig at sinseridad, ang anumang sitwasyon na tila imposible ay pwedeng magbago. Kung babalikan ko ang proseso ng pagbabago ng puso ng aking mga magulang matapos pumunta si Migs sa Belarus, tila isang himala iyon. Ngunit hindi iyon himala, kundi resulta ng kanyang pare-parehong pagsisikap at sinseridad. Ang partikular na nakapukaw ng aking pansin ay hindi lang nagsikap si Migs para makuha ako, kundi nagsikap din siyang mahalin ang buong pamilya ko at respetuhin ang aking kultura at tradisyon. Sa tingin ko, maraming tao ang nabibigo sa international romance dahil tinitingnan lang nila ang individual at hindi sinusubukang intindihin ang background at kultura niya. Ngunit iba si Migs. Nauunawaan niya na ang pagmamahal sa akin ay nangangahulugang pagmamahal sa aking pamilya at paggalang sa aking kultura. At isa pang mahalagang aral ay huwag magpadala sa pagtutol at negatibong opinyon ng paligid. Sa simula, halos lahat ay tumutol sa aming relasyon. Ang pamilya, kaibigan, professor, at maging ang mga taga-nayon lahat ay nagsabing imposible iyon. Kung pinakinggan namin ang mga boses na iyon at sumuko, hindi namin sana nakamit ang kaligayahan namin ngayon. Siyempre, hindi ko ibig sabihin na ganap na balewalain ang opinyon ng paligid. Ngunit sa huli, mahalaga na maniwala sa sarili mong puso at pagpapasya. Ang ibang tao ay humuhusga lang batay sa panlabas, ngunit ang tunay na damdamin at sitwasyon ay tanging ang mga taong kasangkot lang ang nakakaalam. Ngayon, naghahanda na kami para sa kasal. Sa susunod na tagsibol, magkakaroon kami ng tradisyonal na kasal ng Orthodox sa Belarus at pagkatapos noon, magkakaroon kami ng kasal na may temang Pilipino sa Pilipinas. Masaya talaga ako na mararanasan namin ang lahat ng magagandang tradisyon ng dalawang kultura. Ang mga magulang ni Migs ay pumunta na sa Belarus at naging malapit na sila ng aking mga magulang. Sa simula, kahit hindi sila pareho ng wika at kultura at nahihiya sila, ngayon ay parang tunay na pamilya na sila. Ang nanay ni Migs ay nag-aaral ng pagkaing Belarus mula sa aking ina at ang aking ina naman ay nag-aaral ng origami ng Pilipinas mula sa ina ni Migs. Nakakainit ng puso ang makita sila. Ang aming mga ama ay nagkasundo sa usapan tungkol sa agrikultura at ngayon ay regular na silang nagvi-video call para magpalitan ng impormasyon tungkol sa gawaing bukid. Naramdaman namin na kahit hindi perpekto ang wika, ang puso ay sapat na para makipag-ugnayan. Ang aming plano ay patuloy na umuusad. Si Migs ay nakakuha na ng transfer sa isang kumpanya ng kalakalan sa Maynila at ililipat na sa Belarus. Ito ay isang trabaho na sumusuporta sa mga kumpanya ng Pilipinas na pumasok sa silangang Europa na siyang inihanda ni Migs. Ako naman ay nakapasa sa doctoral program sa UP Diliman at magsasagawa ng comparative linguistics research ng Tagalog at Russian. Puwede akong magpatuloy sa pananaliksik sa Belarus sa pamamagitan ng online classes. At ang pinakamasaya namin ay ang cultural exchange project na mag-uugnay sa dalawang bansa. Nagsimula na kami ng isang maliit na negosyo na nagpapakilala ng mga tradisyonal na sining biswal ng Belarus sa Pilipinas. Ang magagandang embroidery at woodcraft ng Belarus ay nagsimula na ring maging popular sa Pilipinas. Sa kabilang banda, ipinapakilala rin namin ang kultura ng Pilipinas sa Belarus. Kamakailan, nagdaos kami ng isang maliit na Philippine Cultural Festival sa Nayon kung saan nagpakita kami ng karanasan sa Barong Tagalog, Maria Clara, calligraphy, at Filipino dances. Maraming taga-Belarus ang nagpakita ng interes at plano namin na gawin itong mas malaki sa susunod. Ang pinakamasaya ay ang aming kuwento ay nagbibigay ng pag-asa sa mga tao. Minsan, nakakatanggap kami ng mensahe mula sa mga magkasintahan na may problema sa international romance sa Belarus at Pilipinas. Nakakuha po kami ng lakas ng loob sa inyong kuwento. Paano po namin malalampasan ang pagtutol ng pamilya? Kapag nakakatanggap kami ng ganoong mga mensahe, naramdaman namin na hindi na sayang ang aming karanasan. Ang laging sagot ko ay tatlong bagay. Una, mahalin ninyo hindi lang ang inyong kasintahan, kundi ang pamilya at kultura rin niya. Pangalawa, ipakita ninyo ang inyong sinseridad hindi lang sa salita, kundi sa aksyon. Pangatlo, huwag kayong susuko sa pagtutol ng paligid, ngunit huwag din kayong maging mayabang.
magkaroon kayo ng pasensya at bigyan ninyo ng oras. Naniniwala ako na kung susundin ninyo ang tatlong ito, malalagpasan ninyo ang anumang pagsubok. Ngayon, talagang masaya ako. Kasama ko ang taong mahal ko, pinagpapala ng pareho naming pamilya, ginagawa ko ang trabahong gusto ko, at nagiging tulay sa pagitan ng dalawang kultura. Kapag naaalala ko ang mga panahong puno ng pagkawala ng pag-asa, 1 taon na ang nakalipas, parang ibang buhay iyon. Salamat sa Diyos at hindi ako sumuko noong panahong iyon. At taos puso akong nagpapasalamat kay Migs na hindi sumuko at naghanap sa akin. Sa tingin ko, talagang hindi mahuhulaan ang buhay. Pagkatapos ng pinakamadilim na sandali, minsan, dumarating ang pinakamaliwanag na liwanag. Kapag inakala mong nasa ilalim ka na ng pagkawala ng pag-asa, baka nakatayo ka pala sa pintuan ng isang bagong simula. Kaya, sa mga nasa mahirap na sitwasyon ngayon, gusto kong iparating, huwag kayong susuko. Kung magsisikap kayo ng may sinseridad, ang daan ay tiyak na magbubukas. Baka tumagal ito, at baka maging mas mahirap kaysa sa inakala ninyo. Ngunit ang isang bagay na talagang mahalaga ay sulit sa pagsisikap na iyon. At higit sa lahat, ang proseso ng paglampas sa pagsubok na iyon, kasama ang taong mahal mo ay magiging isang alaala na walang katumbas. Ang daan na tatahakin namin ni Migs sa hinaharap ay hindi rin magiging madali. Laging may pagsubok sa pamumuhay sa pagitan ng dalawang kultura. Kung magkakaanak, kailangan naming magdesisyon kung anong wika ang unang ituturo o kung saang bansa sila palalakihin. Ngunit hindi kami natatakot dahil mayroon kaming pag-ibig at tiwala sa isa't isa. At higit sa lahat, dahil pinatunayan ng aming kuwento na walang hangganan ang pag-ibig. Sa huli, gusto ko ulit sabihin, ang tunay na pag-ibig ay lumalampas sa pagkakaiba sa nasyonalidad, kultura, at wika. Ang mahalaga ay ang respeto, pag-unawa, at sinseridad sa isa't isa. Kung mayroon kayo ng tatlong ito, kahit saan pa kayo sa mundo, at anuman ang inyong kultural na background, makakabuo kayo ng isang masayang relasyon. Sana, ang aming kuwento ay makapagbigay ng pag-asa at lakas ng loob sa inyo. At naniniwala ako na ang inyo ring kuwento ay magiging pag-asa ng isang tao balang araw. Magkaroon kayo ng buhay na puno ng pag-ibig at huwag kayong susuko. Kung may sinseridad, mangyayari ang himala. Maraming salamat sa mahabang oras ng pakikinig sa aming kwento. Taos puso akong nagdarasal na dumating din sa inyong buhay ang isang magandang kwento ng pag-ibig. Salamat po.